Yo, NBA fans! Hindi makapaniwala si Hali. 20-point comeback ba naman ng Knicks? Ginamit na ni Kat ang isa sa siyam na buhay niya para sa Game 3. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! 5 out of 25. Ayan nga lang ang naipasok ng Indiana mula sa 3-point line sa Game 3. Buong team yan ha, 5 tres lang ang naipasok. Kayang-kayang gawin ni Steph Curry yan kahit siya nga lang mag-isa eh. Pero ayun nga, nalimitahan ng sobra itong Pacers sa tres. Malayo nga yan sa kanilang average na 14 3-pointers per game. Ito na nga ang pinakamababang attempts nila at pinakamababa rin na bilang ng tres na naipasok nila buong playoffs. At para sa mga hindi nakasubaybay dyan sa Pacers, sa natitirang 4 na team sa playoffs ngayon, sila na rin ang may pinakamataas na average pagdating sa points per game. Parang may pattern nga to sila eh. Itong mga nakaraang games kasi nila sa postseason, kapag nakakascore sila ng 114 points or more, ay sure win. 10-0 ang record nila. Pero kapag mas mababa dyan sa 114, ay wala. Olats lagi ya. 0-3 sila dyan. At pinagsarang matibay na depensa nga mula sa Knicks. At maalat na shooting night nga ang naging kalaban nila. Kaya nahirapan silang maabot ang kadalasang average nila kanina na team score. At mukha nga ring nagulat sila dito sa bagong strategy ng coach ng Knicks. Para sa mga hindi nakakaalam, ito kasing coach nila na si Thibodeau ay talagang sagad-sagaran. Nakaasa lagi sa starting 5 niya. Minsan nga literal na walang labasan buong laro ang ilan sa starter niya at ilang bench players lang ang nagagamit. Ito gusto kong coach kung ako starter para ako nalang lagi maglalaro. Pero kanina nga ay ginulat itong Indiana, maging ang buong NBA world. Dahil nga 9 players ang ginamit ni coach. At first time pa nga niya nagamit buong season itong sila Delon Wright at Landry Shamet. Ilan yan sa mga role players ng Knicks na hindi na ipapasok masyado. Nabigla nga ang lahat ng pinasok at ginamit niya ang mga to simula ng second quarter. Sa umpisa mukhang hindi nga effective to. Sa tagal ba naman na hindi nagagamit sa rotation ang mga players na to, parang nangangalawang pa. Isang buong season mo ba naman pagpainitin ng bangko? Maski ako, sasakit na upit ko at likuran ko dyan. At dahil nga sa kalawang na yan, nakalamang ng halos 20 itong Pacers sa second quarter. Pero sa second half nga ay mukhang natagdag na ang mga kaban ng mga to. At talagang kakaibang puso ang pinakita nila. Lalo na tong si Shamet. 3 points nga lang ang naibigay nito. Pero sa depensa, bawing-bawi. Pinahirapan niya ng sobra makascore ang Pacers. Solid na defense nga ang inambag ng dalawang to kasama si Delon Wright. Last 2 minutes nga ng third quarter kung saan may 13-point lead ng mga to ay pinasok sila Wright at Shamet. Nandito pa nga lang makikita na natin ang matinding effort ni Shamet. Talagang hindi niya hinahayaang makapesto itong si Nembhard. Napilitan nga itong ibigay ang bola sa labas. Dahil naman sa screen na nag-switch sila ng defender. Ngayon ito namang mas malaking si Toppin ng bantay niya. Pero talagang hindi siya nagpapahuli dito. Walang takot makipagbungguan para sa pwesto. Dito nga ay talagang napakagandang depensa pinakita niya. Sinalo ang katawan ni Toppin na tawagan to rito ng offensive foul. Tingnan mo naman kasi ang katawan niyan. Napakalaki niyan at mas matangkad kumpara kay Shamet. Pero binigay nito katawan niya para lang sa depensa. Dahil nga dyan, hype na hype tong si Landry Shamet. Good effort! Solid nga rin ang naging depensa nila sa possession na to. Tingnan mo naman kasi parang mga kiti-kiti. Habol kung habol sa mga bantay nila. Dahil nga dyan ay nakakuha sila ng steal. Si McBride naman ang sumalo kay Bronson. 5 fouls na kasi siya dito. Kaya siya muna ang pumalit sa scoring. At nakapagbigay nga rin to sa New York ng crucial 9 points. Dito sinasakal naman ni Wright si Haliburton. Hindi hinahayaang makapag-set ng play. Talagang pinipiit nila. Good team effort nga sa kanila dito. Muntik pa maagaw ni Josh Hart. Napakagandang help naman mula kay Shamet. Pero talagang better offense lang mula kay Siakam. Tingnan nyo naman kasi dala-dalawa na bantay. Harap-harapan pa yung kamay ni Shamet dyan oh. Pero pumasok pa rin. Halimaw. Pero sobrang solid na depensa pa rin naman ang naiambag ng mga role players na to. At paglabas nga nila around 9 minutes left sa fourth quarter, ay 3 na lang ang lamang ng Pacers. Talagang puso ang pinakita sa depensa. Kaya dapat kahit bench ka sa NBA, lagi kang prepared anytime. Para kapag tinawag ka para pumasok sa court ay handa ka. At isa pa nga sa bumuhay sa kanila, sa paghahabol nilang yan, ay itong kanilang star center na si Kat.
Ginamit na nga ata nito ang isa sa siyam na buhay niya para may panalo lang ang Game 3. Sa loob kasi ng buong tatlong quarter ay parang pusang pinaamo tong sikat. Tingnan nyo naman kasi. Two out of 8 shooting sa tatlong unang quarter at 4 points lang bago magsimula ang fourth. Pagdating nga nila ng huling quarter, parang tinawag na ata nito lahat ang pwede niyang tawagin. Nilabas na lahat sa huling quarter ng laro. From cat naging leon. Hindi na nga mapigil itong si Towns. Outside man or inside. Sobrang swabe, 4 na tira niya sa 3 ay 3 dyan ang pumasok. Hindi nga rin siya madepensahan sa loob. Unstoppable. Pinamamalang niya dito ang mga defenders niya na sila Miles Turner at Tony Bradley. Sa loob nga lang ng 7 minuto, sa fourth quarter ay nakakuha siya ng 20 points. At siya nga ang dahilan kung paano nabaliktad ang laro. Mula pa naman kasi sa 10-point lead nitong Indiana sa simula ng fourth quarter. Naging 1-point lead ng Knicks with 6 minutes left sa laro. Pagtapos nga niyan, isang beses na lang ulit nakalamang itong Pacers sa kanila. Katira nga nito ni Siakam. Solid na jumper nga yan against dito kay Josh Hart. Matapos nga niyan ay kinandado na ng Knicks ang laro. Hindi na nga nakalamang ulit tong Indiana at nakuha na ng Knicks ang kanilang unang panalo sa seryeng to. Talagang ginawa ang lahat para hindi lang ma-3-0. Alam naman natin na kapag na-3-0 ka, ay mabuti na pa umuwi ka na lang. Pero dahil nga sa panalo nila ay naging 2-1 ang seryeng to. Naglalaban-laban na ngayon ng Knicks. Hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang banda, maganda rin naman ang naging laro nitong si Tyrese Haliburton. Nakakuha nga siya dito ng 20 points, 7 assists and 4 rebounds. 19 naman mula kay Miles Turner at 17 kay Siakam. Sadyang alat lang talaga ang laro nila mula sa 3-point line. Pero muntik-muntikan na nga nilang masilat ang Knicks. History itong nagawa ng New York. Tinambakan ba naman sila ng 20 tapos nakambak pa nila? Kaya tuwang-tuwa itong artista ang si Timothy Chalamet na presidente daw ng fans club ngayon ng New York Knicks. Dumayo pa ng Indiana para lang mapanood ang laro at babalik nga ulit sa Pacers home court para sa Game 4. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Makakapag-adjust kaya itong Pacers sa bagong strategy ng coach ng Knicks? At makakakuha kaya sila ng 3-1 lead? O tuluyan bang makakabawi ang Knicks at mananakawan ng dalawa ang Pacers sa kanilang home court para tablahin ang serye sa 2-2? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.